Magandang araw kapatid. Ngayon ay magre-relax ulit tayo sa salita ng Panginoon dahil may kapahingahan sa presensya ng Panginoon. Ngayon, kung ikaw ay wala pang relasyon sa Panginoon, sasabihin mo, ano ba yung relasyon kapatid? Kaya ko nung araw, kilala ko ang Diyos, alam kong may Diyos, pero kilala niya ba ako? Nakakausap ko ba siya? Nakakalapit ba ako sa Kanya? Parang isang tao na kilala mo, pero walang relationship. Pero gusto natin na may relationship kagaya ng mahal natin sa buhay, o asawa mo, anak mo, boyfriend mo, kapatid mo, magulang mo. Iba yung may relationship. May two-way communication. At sabi ng Panginoon sa kanyang salita, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ibig sabihin kapatid, hanapin daw muna natin, masumpungan muna natin ang ating pakikipagrelasyon o ang Panginoon, at lahat ng bagay na pangangailangan mo na naaayon sa kalooban niya ay ipagkakaloob niya sa iyo. Ano bang ibig sabihin yan? Ano bang ibig sabihin yan kapatid? Relasyon man yan, kabalisaan man yan, pag-alala man yan, pinansyal man yan, kalusugan man yan, lahat yan may solusyon kung uunahin mo ang Panginoon. Hallelujah! Ngayon, para naman sa mga iba sa atin na wala pang relasyon sa Panginoon, maaari tayong manalangin ngayon. Ito ay hindi panalangin ng kaligtasan dahil kahit ipagdasal kita, nasa conviction mo yan at ng Holy Spirit. Kung tatanggapin mo ang Panginoon, iba yung nanggagaling sa puso mo. But this is a guided prayer para tulungan ka na manalangin kapatid. Halina. At manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na dumudulog kami ng aking kapatid, Panginoon, na gustong magkaroon ng relasyon sa inyo, na makilala kayo. Yung bang naririnig niya ang inyong boses, Ama, at nananalangin siya. Panginoon, sa mga oras na ito, dingin niyo po ang aming panalangin. Hallelujah. Kapatid, halina. Sabayan mo ako o maaari ka makinig. Mananalangin ako para sa iyo. Ang kinin mong panalangin na ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na sinugo ka ng Diyos Ama sa langit para pagbayaran ng aking mga kasalanan, ang aking nakaraan, ang aking ngayon at ang bukas ay bayad na kung tatanggapin lamang kita sa aking buhay. Simula sa oras na ito, nagdedesisyon ako sa sarili ko na tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Diyos Ama sa langit, salamat po na isinugo niyo ang inyong bugtong na anak na si Jesus para ako iligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapiling ninyo, Ama, patawarin niyo po ako sa aking mga pagkakasala at bigyan ng bagong buhay na kayo po ang nasusunod, Ama. Panginoong Jesus, salamat po at nilinis niyo ako ng inyong banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa bagong buhay. Salamat po sa kaligtasan. Diyos Espiritu Santo, gabayan niyo po ako at mangusap kayo sa akin para mamuhay ng kaaya-aya at kalugod-lugod sa Ama. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus, na aking Panginoon at tagapagligtas. Amen at Amen. Maraming salamat kapatid. Ngayon, kung dinasal mo yan, natao sa puso mo, o mamaya, o sa mga pakikinig natin, maaari mong i-post yung video na ito, naramdaman mo na gusto mong mangusap sa Panginoon, at siya rin naman ay may sinasabi sa iyo through His Word, o sa puso mo, mangusap sa iyo ang Panginoon. Yun na ang umpisa, kapatid, ng fellowship.
Magdasal ka, imbitahan mo siya sa araw-araw mo. Simula pagising mo hanggang sa pagtulog mo sa gabi. Hallelujah. Para naman sa mga kapatid natin na nakakilala na sa Panginoon at may relasyon na, halina kapatid, minsan nagkakaroon pa rin tayo ng oras na nababalisa tayo, nag-aalala. Andito ang salita ng Panginoon na ating gabay, na ating pagkain sa araw-araw para sa ating kalakasan. Dahil hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Hallelujah. Purihin siya. Nasusulat kapatid sa Kawikaan chapter 3, verses 5 through 6. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Hindi madaling magtiwala sa Panginoon. Minsan, kalaban natin sarili nating kaisipan, sarili nating kaalaman, yung bang flesh mo o carnal side mo lumalabas, nakikipaglaban. Kaya, naunawaan kita kung may mga pagkakataon na nahihirapan tayong sumunod at magtiwala sa Panginoon. Pero kapatid, yun ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Huwag tayo magtiwala sa sarili natin. Sabi sa kanya at buong puso sa karunungan niya. Alalahanin natin siya sa lahat ng ginagawa natin at ituturo niya sa atin ang landas na tatahakin natin. Halina manalangin tayo. Panginoon, salamat po kung ano man po ang takbo ng aming kaisipan. Nawa ito po ang kaisipan ninyo. Nawa ito po ang pagtiwalaan namin. Ilagay niyo po sa aming isip at puso na alalahanin ang lahat ng inyong mga ginagawa at itinuturo sa amin. At salamat po na lagi kayong nandyan para ituro ang tamang landas. Hallelujah. Purihin po kayo, Ama. Salamat, Ama, na kaya naming harapin ang kahit anong kalagayan namin sa buhay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, dahil siya po ang nagpapatatag sa amin. Nanghihina kami sa sarili naming Panginoon, pero salamat sa dugo ng Panginoong Hesus sa kanyang latay sa krus ng Kalbaryo. By His stripes, tinatanggap namin ang aming kagalingan ng isip, kagalingan ng relasyon, kagalingan ng emosyon, the inner child in us, Panginoon, kagalingan ng mga trauma sa buhay, kagalingan ng mga pang-aabuso, kagalingan ng mga sakit, puot, galit. Salamat. In Jesus' name, ibinibigay namin sa inyo, Ama, ang lahat ng ito. Puspusin niyo po kami ngayon ng inyong Espiritu. Hallelujah. Espiritu Santo, manahan ka sa amin. Oh, Holy Spirit, come. Come, Holy Spirit. Kailangan ka namin. Thank you, Jesus. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Holy Spirit. Ama, salamat po. Nasusulat po sa Kawikaan, chapter 28, verse 20. Ang taong tapat ay sasagana sa pagpapala, ngunit ang taong nagmamadaling yumaman ay parurusahan. Panginoon, inaangkin namin, nayayaman kami sa mga heavenly things. Yayaman kami sa pagpapala niyong nagmumula sa langit. Yung kapanatagan ng loob, yung joy, kagalakang nagmumula sa inyo, na kahit anong dinadanas namin, may kapayapaan sa aming mga puso.
May kapahingahan kami sa inyong presensya. Turuan niyo po kaming maging tapat nang sumagana kami sa inyong pagpapala. Yes, Lord, we want earthly blessings. Ayaw namin maging ipokrito. We need that para mabuhay po ng maayos sa mundong ito. Matugunan namin ang mga pangailangan na mahal namin sa buhay, na aming kapwa sa aming mga ministeryo. Pero higit pa dyan, ang pagpapala pong gusto namin ay ang isinulat ninyo ang aming pangalan sa aklat ng buhay. 10 ng aming mga pamilya, ng aming mga mahal sa buhay. Sinabi niyo po sa inyong salita, hanapin muna kayo, masumpungan muna kayo. Kaya po ang focus namin ngayon ay ang mabilang sa langit, Ama. Hallelujah. Salamat po. Mga awit, chapter 86, verse 5. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti at mapagpatawad at sagana sa kagandahang loob sa lahat ng tumatawag sa iyo. Salamat, Ama, sa assurance sa salita ninyo na nagpapatawad kayo. At salamat na sagana kayo sa kagandahang loob sa lahat ng tumatawag sa inyo. Dinggin niyo po ang aming panalangin. Dinggin niyo po ang aming mga sakit, ang aming mga luha. Ama, alam namin na lahat ng to ay may katugunan. Hindi lahat bagyo. Lilipas din ang bagyo ng buhay. Salamat sa inyong presensya. May kapayapaan, may kapahingahan, may garantiya na hindi nyo kami pababayaan pagkat kayo ay mabuti. Maturuan niyo po kaming sambahin kayo sa bawat oras, sa bawat sitwasyon ng buhay namin. Patawad, Ama, kung may pagkakataong nakakalimot kami sa inyo. Alam po namin naunawaan ninyo ang sitwasyon ng buhay namin. Salamat po na sa mga pagsubok ay napapatatag nyo kami, ang aming pananampalataya. Tinatawag nyo kami para magkaroon ng fellowship sa inyo, na tumawag sa inyo at sabihin, anak, andito ko. Tumawag ka. Sambitin mo ang mga pangailangan mo nang makita mong ako ang Diyos na kumikilos sa buhay mo. Sinabi niyo nga po sa inyong salita sa unang mga kronika, chapter 16, verse 11, lumapit kayo sa Panginoon upang tulong niya ay hingin, sa tuwin ay parangalan siya at sambahin. Hallelujah. Roma chapter 12, verse 17. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Lord, salamat. Lahat ng pagpapagal namin, lahat ng hinaharap namin, ito ay nakakaya namin at nagagawa namin dahil sa inyo. Salamat sa mga pagkakataong hindi namin kayang magpatawad, sumasama ang aming damdamin. Narito po ang Roma chapter 12 verse 17 para palalahanan kami na huwag maghiganti, bagkus gumawa ng mabuti sa mga gumagawa sa amin ng masama. Gawin namin ang mabuti sa paningin ng lahat. Ito po ang aming act of worship bilang pagsamba namin sa inyo, Ama. Ginagawa po namin ito dahil ito po ang kalooban ninyo. Salamat po sa lakas ng loob ng isip na binibigay ng Diyos Espiritu Santo para magawa ito.
dahil hindi po namin ito kaya sa aming sariling lakas. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito at wala rin tayong madadala pag-alis dito. Unang Timoteo chapter 6 verse 7. Kapatid, minsan marami tayong gustong ma-achieve sa mundong ito. Okay lang naman yun, lahat ng yan, gift ng Lord. Pero kung umabot na tayo sa puntong yun na lang ang focus natin o yun ang laman ng ating puso, gagawin natin ang lahat para makamtan ito. Hindi na ang Panginoon ang una sa puso natin. May mali na. Lahat ng bagay sa mundong ito ay iiwan natin. Ngunit ang baon natin ay ang mga nagawa natin para sa kapurihan ng Panginoon. Yung mga ministeryo natin na i-share natin si Kristo. Siyempre, nagawa natin yun dahil sa nakasihan tayo ng Espiritu Santo. So, kung may mga hinihiling ka sa Panginoon, bibigay niya sa'yo. Basta ito ay makakabuti sa'yo. Basta ito ay ikakapupuri niya. At hindi ito ang purpose lang ng buhay mo. Dahil napakaiksi ng buhay. Kumpara sa habang buhay o eternity na naghihintay sa atin. Alam mo kapatid, kailangan lang nating magpakatatag at magpalakas in the presence of the Lord. Dahil kapag kasama mo ang Panginoon, nangunguna siya sa lakad. He will go before you. Di ba nasusulat kapatid sa Joshua chapter 1 verse 9? Magpalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo. Saan ka man pumaroon? Sabihin mo, sa sakit kong to kasama kong Panginoon. Sa paghihirap kong to kasama kong Panginoon. Sa sirang relasyon na meron ako kasama kong Panginoon. Sa addiction na ito kasama kong Panginoon. Yes, nakikita ng Diyos ang lahat. Pagagalingin ka ng Panginoon because God will turn your sickness into a testimony na healer siya. Hallelujah. Receive your healing. Yung sira mong relasyon, i-restore niya. Yung kabalisaan mo, bibigyan ka niya ng kapayapaan. Yung pangailangan mo, ipagkakaloob niya. Ano lang ang kailangan mong gawin? Magpakalakas ka at magpakatapang sa presensya niya, hindi sa sarili mong lakas. Kaya huwag kang matakot. Kasama mo siya. Hindi ka kailangan manglupaypay. Ama, kagaya po ng mga sinabi ng mga apostol sa Lucas chapter 17 verse 5, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya sa inyo. Salamat Ama at tinatanggap namin ngayon ang kalakasan ng aming pananampalataya na magtiwala sa inyo, na magpahinga sa inyong presensya. Alam mo kapatid, inihintay lang ng Diyos na ibigay mo yung buong puso mo, buong loob mo, buong lakas mo, buong pag-iisip mo. Lahat ng meron ka sa Kanya, i-offer mo. At gagamitin ka niya. At in return naman, ipagkakaloob niya sa'yo ang plano niya sa buhay mo. Makikita mo kung paano i-unfold o kung paano yung step by step na makikita mong nagaganap yung plano ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Ako nga kapatid ngayon, dahil tinuturuan ko ang aking asawa
medyo napapaos ako pero claim ko na yung healing. Pero hindi yun dahilan para hindi ako magawa ng video na ito na pinagsasaluhan natin ngayon, nagfe-fellowship tayo. 'Di ba? Through God's Word, walang dahilan para hindi tayo mag-serve sa Panginoon. Kahit nasa loob ka ng tahanan mo, marami tayong pwedeng gawin. Minsan naman, marami tayong ginagawa, hindi naman ito ang kalooban ng Lord, hindi rin naman tama. Kaya nga kailangan natin yung wisdom na malaman natin kung ano yung kaloob ng Lord na gawin natin. Hindi porket gawa tayo ng gawa para sa Panginoon, nag-glorify siya. Mamaya hindi naman yun ang calling natin o yun ang inutos ng Panginoon. Baliwala rin. So dapat naka-align yung ginagawa natin sa kalooban ng Panginoon para sa atin. Amen? Alam mo kapatid, ngayon binabasa ko tong aking mga devotional, i-share ko sa'yo. English lang, pero tatagalogin natin. Tinitle ko, God is with me. Kasama natin ang Panginoon, di ba? God is with us. Nakasulat dito kapatid, sinulat ko, Your word is faithful and ever true. It will come to pass no matter what. In times I'm weary, help me to trust in you. Di ba? Ang salita ng Panginoon ay tapat at ito ay totoo. Ito ay makapangyayari sa buhay natin. Walang dahilan para hindi ito mangyari. Sa mga pagkakataong tayo ay nababalisa, tulungan tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. Hallelujah. Sinulat ko kapatid, You are my strength, my power, and my forever love. Pwede mo rin yung angkinin kapatid. Ikaw, Panginoon, ang aking kalakasan. Ang kalakasan ng aking pamilya. Ang kalakasan ng aking mga mahal sa buhay. Kapatid, kung may mga special intention ka o tao na idulog sa Panginoon, why not? Gawin natin. Sabihin mo kapatid, kung sino man yung tao sa isip mo, sambitin mo ngayon. Ako, idinudulog ko rin ng mga kaya mo, mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, mga taong may galit sa atin, may sama ng loob, o may hindi magandang intention sa buhay natin. In the name of Jesus, hindi sila makakapangyari sa buhay natin. Hallelujah. Dahil ang Panginoon ang ating kalakasan at ang ating kapangyarihan ay nagmumula sa Kanya. At ang kapangyarihan niya ay sumasa atin. At siya ang ating forever love. Paano ba natin tatagalugin yung kapatid? Naintindihan naman natin yan, di ba? Sabi nila walang forever. Pero kay Lord siya ang ating forever love. Amen? So you are my strength, my power, and my forever love. Lord, salamat. Hallelujah. We thank you, Panginoon, that you're opening doors of opportunity sa amin. Lord, binubuksan mo yung door ng relationship, that you will restore relationship sa mga buhay namin. Oh God, thank you that you will restore healing. Oh God, thank you that you will restore our health to glorify thy name. To know that you're our healer, our Heavenly Father. Thank you, Heavenly Father, that you'll open doors of opportunity para sa mga walang trabaho, para sa mga kailangang buhayin ng kanilang mga mahal sa buhay. You will give them, Lord God, opportunity, Panginoon, sa trabaho or sa negosyo, Panginoon, para po magampanan nila namin, Panginoon, ang mga ministeryo namin dito, sa aming mga pamilya, sa aming kapwa. Nasulat ko dito, kapatid, You, O Father, help me lie down in safety. You're mighty in battle and abounding in steadfast love. Paano natin tatagalogin yung kapatid?
O Panginoon, o Diyos Ama sa langit, Ikaw ang tumutulong sa akin na laging ligtas sa kapahamakan, na walang mga matang titingin sa amin na hindi kaaya-aya. We lie down in safety. Alam mo na yun, kapatid, di ba? Paano ba tatagalogin yun? We lie down in safety. Basta ang pinakang essence nun, ang pinakang meaning nun, kapatid, English pa rin ano. Alam ko, naiintindihan mo ko. Ang pinakang buod nun ay tayo ay nasa presensya ng Panginoon. Medyo yung vocabulary ko sa Tagalog ay medyo mababaw. Pero alam ko, we are talking in spirit. Kaya Holy Spirit ang nag-guide sa atin na magkaintindihan tayo. Kapag nasa presence tayo ng Lord, yung presensya niya nasa atin, safe tayo. Yes, there will be evil eyes, pero hindi sila makapenetrate. God will not allow that to happen. Because we are covered by the blood of Jesus. You are mighty in battle and abounding in steadfast love. Yung sulat ko dito. Yes, mighty si Lord eh. Yung battle niya yung battle mo. Kaya, give it to the Lord, help me. Diba? Ano bang pinagdadaanan mo ngayon? May mga tao na nangungutya sa'yo. May mga tao na pinag-iisipan kang di maganda. Let's pray right now. May sakit ka, may problema tayo sa relasyon, sa kabuhayan mo, sa finances mo, sa addiction mo, sa temper mo, sa pag-ugali mo, saan? Nag-uumapaw, abounding in steadfast love. Nag-uumapaw ang pagmamahal ng Panginoon. Halina't manalangin tayo, kapatid. Heavenly Father, Diyos Ama sa langit, hallelujah, purihin po kayo. Purihin kayo, Panginoon, dahil marapat lamang kayong purihin. Hallelujah. Holy, holy, holy are you, Lord God Almighty, who was and is to come. Panginoon, maraming salamat po sa mga pinagdadaanan namin sa buhay. May mga taong nag-iisip ng hindi maganda sa amin, nagbabalak ng hindi maganda. Salamat, Panginoon, that you will not allow them. Lord, shut their mouth and their plans in the name of Jesus, Lord God. Thank you that we lie down in safety sa presensya ninyo. We are covered by the blood of Jesus. Lord, salamat. Kung anong plano mo sa buhay namin, nagaganap sa mga oras na ito. At ito ay maganda, mabuti, at kaaya-aya. Salamat, Ama. Tulungan niyo kaming tumingin beyond our situation. Turuan niyo kaming tingnan ang magandang buhay na nag-aantay sa amin, na ngayon ay unti-unti niyong ginagawa. Hallelujah. Yes, sa may mga problema sa relasyon, Ama, i-restore niyo po, O Lord, ang mga relasyon sa buhay namin na kailangang i-restore. At sabi nga sa Ecclesiastes, may panahon ng lahat ng bagay. Sa mga relasyon na hindi kaaya-aya, na hindi nagmumula sa iyo, wasakin niyo, Ama. Hallelujah. Mga relasyong hindi kayo nalulugod. Bigyan niyo kami ng lakas. Yung mga kapatid natin dyan na nasa hindi tamang relasyon, bigyan niyo sila ng lakas na lubayan ito, Panginoon, by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Sa mga kailangan ng kabuhayan, Panginoon, open doors of opportunity, Lord God. Windows of opportunity sa kanila. Sa aming lahat, Panginoon. Hallelujah. Because you want us to be a blessing to others. Sa mga may karamdaman, Panginoon, salamat. The blood of Jesus has washed away all iniquities. Hallelujah. Hallelujah. The blood of Jesus is powerful. There is power in the name of Jesus. There's power in the blood of Jesus. Sa latay ng Panginoong Jesus, pinagaling mo na kami. Hallelujah. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We need you. Speak to us. Hallelujah. Kapatid, tandaan natin ang susulat sa mga taga-Efeso, chapter 5, verse 18. Huwag kayong maglalasing, sapagkat
mauuwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay, dapat kayong mapuspos ng spirito. Kapatid, di ba, dapat hindi daw tayo maglasing o mag-indulge sa ibang bagay, kundi mapuspos ng Espiritu Santo. Yun ang nasa loob natin. Di ba? Yung iba, sinasabi nila mga drunk in the spirit. No, it's not that. Hindi totoo yun. Ano yun? New Age movement yung ganun. Word faith movement yun. Hindi yun na totoong nakakilala sa Panginoon. Kaya mag-ingat tayo. Kailangan puspos tayo ng Holy Spirit. At tandaan natin, kapatid, kapag puspos ka ng Holy Spirit, maintindihan mo yung plano sa'yo ng Panginoon. Maintindihan mo kung paano kapag papalain ng Panginoon. And when God blesses us, ibibless lamang ni Lord yung mga bagay na nasa plano niya. Diba? God is not obligated to bless your plans, okay? If it's not His will. Tandaan natin yan. Hindi obligado ang Panginoon na pagpalain tayo sa kahit anong bagay kung hindi niya to kalooban. Pagpapalain niya lamang tayo at i-bless niya tayo, yung naayon sa salita niya. Nothing else. Basta nasa word niya. May timing si Lord eh. At ang timing niya, hindi natin timing. Kasi mas alam niya, kilala niya tayo eh. Alam niya kung kailan tayo ready sa kahit anumang bagay na pinagdadasal natin. May mga pinagdadasal tayong bagay na akala natin ready na tayo pero hindi pa pala. I remember, nagdasal ako before kay Lord for something. Tapos sabi ng Lord, anak, I'm not giving it to you kasi hindi mo kakayanin. Sabi niya, marami ka nang ginagawa. Sabi ko, okay Lord. Tapos pinakita sa akin ng Lord yung situation. Sabi ko, oo nga thank you God. Okay, parang ganito. Sabi ko sa Lord, gusto ko ng kung kaloob mo yung farm para sa family namin. Tapos yun, hindi naman malaki na, yung maliit lang. Pero, tumingin na kami ng lupa, magbabayaran na. Pero hindi yun natuloy. Kasi may nakita yung husband ko dun sa lupa na hindi niya nagustuhan. Parang may line ng kuryente. Malayo pero hindi pa rin safe. Basta umayaw siya. Umuwi pa siya ng Philippines noon. Hindi ako nasama ang loob or something. Kasi last minute na lang. Ang galing pa nang nag-in-offer sa amin na may-ari, napakabait nilang mag-asawa. God bless them. Talagang sabi nila, gustong-gusto nilang kami makakuha nun. Kasi mag-asawa rin daw kami at nakita niya na nagustuhan ako ng may-ari. Tapos hindi pa, walang agent. Yung agent, kinausap niya na wag na akong patungan, siya nang bahala. Wag mag-overprice. Napakaganda ng offer. Tapos, at our convenient time, waiting sila bago sila bumalik ng Amerika. Binigay lahat ng papeles and all. So, napacheck ko na lahat-lahat. Tapos, sabi nung mag-asawa, palagi ako ina-advise, pati sa mga finances, tinatanong nila, yung parang, kasi na sila they are in their late 70s. So, happy daw sila na matransfer yun sa amin. Dahil nga hindi na sila nagstay sa Philippines. Kung titingnan mo sa mata ng mundo, para sa'yo, diba? Hindi ka pa tinubuan ng ganun. Ang ganda ng deal. Pero hindi natuloy pagdating ni husband. Umayaw siya. Bakit? Hindi ka looban ng Panginoon. Napaisip ako nung time na yon hanggang sabi ko, bakit kaya? Tapos nakita ko, maliit lang naman kaming family. Hindi naman pala namin kailangan ng ganun. Tapos hindi ko alam. Nakita na ng Lord yan eh. Hindi ko alam na may pagdadaanan pala kaming ganito sa buhay namin na magkakaroon ng, sabi ng mundo, dementia. Pero ako, inisip ko, gagaling pang husband ko. Hindi ko inisip na kakailanganin niya pala ako.
O kung may farm pa, paano? Yes, marerelax ka dun. Siyempre, mahahati yung attention ko, di ba? Ngayon, kailangan ko ng 100% attention ng asawa ko. Yung mga bagay ba ng ganon? Nag-pray ka, pinakita sa'yo ng Lord, pero nag-no si Lord. Ilan pa, bumilang ba ng 1 taon bago nangyari to? Kasi mag-for good na siya nun eh. Pero, okay pa yung mind niya nun. Pero ngayon alam ko, mas magiging okay because God is giving him a new mind. So yung mga ganon na bagay, makikita mo sa huli, kaya pala Lord, thank you. Ayun, tapos, naisip ko, ang dami naming dogs. Minsan, mag-alaga nga lang ng aso. Ang hirap-hirap na. Tama na yung 2. Ginusto ko ng 4. Na aso ngayon 4 yung aso namin, ang hirap pala. So, binawasan ko. Minsan, imagine na lang natin kapatid, kung lahat ng bagay na hinihiling natin kay Lord, ibinibigay niya sa atin lahat, paano na lang ang buhay natin? Ang gulo, diba? Kaya ang ganda when we receive or a wait from God. Kasi alam niya kung kailan tayo ready. Alam niya. Hindi ko naman sinabi ng Lord, wag ka na mag-farm. That can be later, diba? Pero for now, hindi anak. We don't know. Or pwedeng hindi na talaga mag-farm. Punta na lang sa farm ng iba. Why not? Diba? Kasi mahilig kami pareho sa nature. May ibang mga plano ang Panginoon. Maring yun yung hilig namin. Pero may ibang pa kaming kahihiligan na tinatawag kami ng Panginoon. And nararamdaman ko yon even right now na ang ministry namin talaga, ako lalo, is this, the Word of God. Dito talaga ako tinatawag ng Panginoon. Kahit noon pa, I'm just waiting for my husband. Yun din ang sabi sa akin ng isang friend naming pastor. Iwanan mong lahat. At sumunod ka sa asawa mo at darating ang oras, tatawagin din siya ng Panginoon. Mag-serve kayong buong family. Praise God. Hallelujah. Nasusulat sa mga awit, chapter 127, verse 1, maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Kapatid, tandaan natin, kahit anong gawin natin, kung hindi ito kalooban ng Lord, hindi tayo magtatagumpay. Ayan ang nasusulat dito sa mga awit, kapatid. Diba? Kaya wag tayo masyadong nag-i-stress ng sarili natin o masyado nating, parang binabraso mo na yung mga bagay-bagay. Kasi kung hindi kalooban ng Panginoon, hindi magiging successful ang mga plano natin sa buhay. Pero kapag plano ng Lord, maayos ang mga pangyayari. Diba? Kasi nakikita niya kung anong kakayanan mo. Nakikita niya yung mga gifts na binigay niya sa'yo. Kung saan ka magaling, saan ka mapapabuti. Akala natin minsan, alam na natin, diba lahat? Maganda rin yan, kapatid, sa English, Psalm 127 verse 1. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. So, baliwala. Kaya kapag kalooban ng Lord, yes, go. Okay yan. Dugtong natin, kapatid, sa verse 2, hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay. Maaga pa kung bumangon, gabing-gabi kung humimlay. Pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. So, dapat relax lang. I remember my husband, grabe siya pag magtrabaho. So, wag mong ibigay lahat ng lahat mo doon. I mean, yes, you give your 100% sa trabaho mo. Pero ibig sabihin, dapat, ang focus mo kay God pa rin. Hindi yung nagiging Diyos mo na yung trabaho mo. Nagiging Diyos mo na yung plano mo sa buhay. Nagiging Diyos mo na yung taong ito. Diba? Huwag tayong magpakahirap sa hanap buhay ng ganun-ganun. Kasi si Lord ang magbe-bless niyan eh. I mean, just give your part and God will do the rest. Kung para sa'yo na umunlad ito, uunlad ito,
You know, kapatid, habang sinasabi ko sa'yo na while doing this, nabibless din ako, nare-remind din ako na Lord, sige nga, yun bang relax ka lang in the presence of the Lord. Kasi alam mo, pag para sa'yo, ibibigay niya. Nasusulat sa mga awit, 147 verse 3, at ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Kapatid, kung ano man yung pain mo sa puso mo, kung anumang sakit niyan, broken hearted ka, lulunasan ng Panginoon yan. Pagagalingin ka niya. Diba ang sakit pag nandun ka sa sitwasyon na yon? Maaring nandun ka ngayon, kapatid. Pinagdadaanan mo. Yes, naunawaan kita. Pinagdaanan ko yan at pinagdadaanan pa rin paminsan. Pero bibigyan ka ng Panginoon ng kapahingahan ng puso. Ayun bang pagtulog mo, pagising mo, mamaya sabi mo, Lord, ang sakit. Lord, heal me. Maya-maya, wala na, diba? Tapos pag naiyak ka o may nararamdaman ka, Lord, binibigay ko to sa'yo. Di mo nararamdaman yung supernatural na meron kang yung peace, kapayapaan talaga. And no one can take that away from you. Kayamanan yan, kapatid. Yung kapayapaan. Sa gitna ng pinagdadaanan mo, may peace ka. That's the presence of God. Yung may pinagdadaanan ka, pero nakakangiti ka. That's the presence of God. Yung may pinagdadaanan ka, pero nagtitiwala ka sa Panginoon. That is the presence of God. Yung alam mong lilipas dito. Kapatid, lahat tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo may Egypt sa buhay natin, di ba? I-depart ni Lord yung Red Sea ng buhay mo. Ano ba yung gusto mong breakthrough? I-depart niya yung Red Sea ng life mo. Bubuksan niya kung noon ginawa niya sa Bible, di ba? Pinadaan niya yung mga Israelita sa Red Sea para pumunta sa Promised Land. That's another story. Gagawin din ni Lord yun sa buhay natin. Ngayon, sabi mo kay Lord, nabigyan ng daan ng Panginoon. Lord, I pray right now, padaanin mo kami, O Lord, at makarating sa kalooban mo. Hallelujah. Ano yung Red Sea ng buhay mo, kapatid? Paulit-ulit natin sinasabi. Kapighatian, problema, sakit, relasyon, pera. Lahat ng yan wala. Baliwala yan lahat. Kahit ayusin niya ng Lord. Kahit may pera ka, malusog ka, magandang relasyon mo. Pag wala kang Panginoon, wala, empty ka. Kaya unahin mo ang Panginoon, kapatid. Kapag wala ang Panginoon, poor ka, mahirap ka. Kaya unahin mo ang Panginoon. Seek ye first. At kakaloob niya sa iyo ang lahat-lahat ng pangailangan mo. Mayaman ka pag may Panginoon ka. Kompleto ka na pag may Panginoon ka. Lahat ng hinihiling mo, bonus na lang yan. When you have Christ, when you have God, when you have the Holy Spirit, the Trinity, mayaman ka. You belong to heaven. Di ba kayamanan yun? Walang katumbas yun. Salvation. Sabi mo sa akin, teka, sister, lumalalim ka yata. Kailangan minsan laliman natin. Hindi pwedeng we are always feeding on milk. We have to chew solid food. Sa Tagalog nga, di ba? Sabi ng Panginoon, nasusulat, kapatid, sa mga unang taga-Korinto, chapter 3, verse 2, gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Tuloy natin, kapatid, sa verse 3, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. So, kapatid, hindi palaging gatas. Kailangan minsan solid food, yung talagang life-changing Bible scriptures na ang pinapakinggan natin. Hindi na lang puro pang personal consumption mo lang. Maganda yon for beginners, 'di ba? Pero kailangan lumalalim tayo sa salita ng Panginoon. Kaya kung paminsan we will touch on that, alam ko leading ng Holy Spirit yun, mauunawaan mo. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Nasusulat, kapatid, sa mga awit, chapter 147, verse 3, pinagagaling niya ang mga pusong nabigo
at kinagamot ang kanilang mga sugat. O, kapatid, di ba? Nasabi natin kanina, nauna tayo. Kung ano yung pain mo sa heart mo, hinihilom ng Lord. Ang dami mo ng pagsubok na dinaanan. Sa lahat ng yan, kasama mo ang Panginoon. Diba? Minsan, parang baliwala lang sa'yo, pero si God yun na naghilom ng sugat mo. Si God yun na nakalimot ka. Si God yun na nakamove on ka. Si God yun na natanggap mo ang mga bagay-bagay. Si God yun na nagpatawad ka. Hallelujah. Kapatid, lagi nating tatandaan na nagmamalasakit sa atin ang Panginoon. Kaya pagkatiwala natin sa Kanya yung mga alalahanin natin sa buhay. Yun ang nasusulat sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Salamat po, Ama. Kapatid, basahin natin yung mga awit chapter 46. Ang Diyos ay sumasa atin. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman. Kahit nasa dagat, ang bundok matangay. Kahit na mga ngalit yaong karagatan. At ang mga burol, mayanig magimbal. Ibig sabihin nun, kapatid, yung binasa natin, yung chapters, yung verses 1 hanggang 3, ano man dumating sa buhay mo, wala kang dapat ikabahala dahil kasama mo ang Diyos. Tuloy natin sa verse 4. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Wow, ang sarap, kapatid, no? Ilog ng galak. Ilog, ibig sabihin ang kagalakan sa Panginoon, hindi na uubos. Sa banal na templo ay ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Kapatid, templo tayo ng Diyos, tahanan niya tayo. Naninirahan sa atin ang Espiritu Santo. Hindi tayo masisira. Hindi pangangalagaan tayo ng Panginoon dahil testimony ang buhay natin. Pangalagaan niya tayo kahit nga natutulog tayo, di ba? Gano'ng kliniit ng Lord na humihinga ka, hindi ka nag-e-effort, tulog ka. Ang galing ng pagkaka-makeup ng Lord ng katawan natin. Natutulog ka, mahimbing. Nangingilabot din bansa at kaharian. Sa tinig ng Diyos, lupa napaparam. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Hallelujah. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan. At ika'y hahanga, maging pagbabaka ay napatitigil. Sibat at palasoy, madaling sirain. Baluting sanggalang ay kayang tupukin. Sinasabi niya, ihinto ang labanan, ako ang Diyos. Dapat ninyong malaman, kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan pinakadakila. Anumang unos yan, anumang labanan, kontrolado ng Lord yan. Kahit yung bagyo ng buhay natin may katapusan din. Uhupa din yan, kapatid. Amen. Thank you, Lord. Ngayon pa lang. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin po kayo. Salamat, Ama. Ang aming Diyos na makapangyarihan, na aming kanlungan. Hallelujah. Kapatid, maraming salamat sa iyong oras at naway na pagpala ka ng Panginoon sa kanyang salita. Purihin siya. Kapatid, God bless you and your family. Patuloy kang pangalagaan, proteksyonan at biyayaan ng Panginoon ng kanyang presensya, material man, espiritual, lalo na kagalingan ng puso, isip, kaluluwa. Purihin ng Panginoon na napakabuti niya sa atin. God bless you and your family. Wala akong hinahangad sa ating lahat kundi mabubuting bagay na nagmumula sa Panginoon. Nasa sulat nga sa mga awit 147 verse 1, purihin si Yahweh, o kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya ay tunay na nakalulugod. Hallelujah. Tanda mo, kapatid, yung nakalagay sa verse 3, at ang mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat
ay bibigyang kagalingan. Tandaan mo yan, kapatid. Di manga't alam niya at natitiyak ang mga bilang ng mga bituin sa langit. Tinatawag niya yan sa mga pangalan. Tayo pa kaya, di ba? Si Yahweh ang ating Diyos na dakila at malakas. Taglay niyang karunungan hindi masusukat. So alam niya, kaya alam ng Diyos ang ginagawa niya sa iyo. Ang taong mapagpakumbabay itinataas ng Panginoon, tandaan natin, ngunit lahat ng mayabang sa lupa ay ibabagsak ng Panginoon. Blessings, blessings, blessings to you, my dear kapatid. I love you with the love of the Lord. Magandang araw, kapatid. Ngayon ay magre-relax ulit tayo sa salita ng Panginoon dahil may kapahingahan sa presensya ng Panginoon. Ngayon, kung ikaw ay wala pang relasyon sa Panginoon, sasabihin mo, ano ba yung relasyon, kapatid? Kaya ko nung araw, kilala ko ang Diyos, alam kong may Diyos, pero kilala niya ba ako? Nakakausap ko ba siya? Nakakalapit ba ako sa Kanya? Parang isang tao na kilala mo, pero walang relationship. Pero gusto natin na may relationship kagaya ng mahal natin sa buhay, o asawa mo, anak mo, boyfriend mo, kapatid mo, magulang mo. Iba yung may relationship. May two-way communication. At sabi ng Panginoon sa Kanyang salita, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ibig sabihin, kapatid, hanapin daw muna natin, masumpungan muna natin ang ating pakikipagrelasyon o ang Panginoon, at lahat ng bagay na pangangailangan mo na naaayon sa kalooban niya ay ipagkakaloob niya sa iyo. Ano mang ibig sabihin yan? Ano bang ibig sabihin yan, kapatid? Relasyon man yan, kabalisaan man yan, pag-alala man yan, pinansyal man yan, kalusugan man yan, lahat yan may solusyon kung uunahin mo ang Panginoon. Hallelujah! Ngayon, para naman sa mga iba sa atin na wala pang relasyon sa Panginoon, maaari tayong manalangin ngayon. Ito ay hindi panalangin ng kaligtasan dahil kahit ipagdasal kita, nasa conviction mo yan at ng Holy Spirit. Kung tatanggapin mo ang Panginoon, iba yung nanggagaling sa puso mo. But this is a guided prayer para tulungan ka na manalangin, kapatid. Halina. At manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na dumudulog kami ng aking kapatid, Panginoon, na gustong magkaroon ng relasyon sa inyo, na makilala kayo. Yung bang naririnig niya ang inyong boses, Ama, at nananalangin siya. Panginoon, sa mga oras na ito, dingin niyo po ang aming panalangin. Hallelujah. Kapatid, halina. Sabayan mo ako o maaari ka makinig. Mananalangin ako para sa iyo. Ang kinin mong panalangin na ito, Panginoong Jesus, tinatanggap ko na sinugo ka ng Diyos Ama sa langit para pagbayaran ng aking mga kasalanan, ang aking nakaraan, ang aking ngayon at ang bukas ay bayad na. Kung tatanggapin lamang kita sa aking buhay. Simula sa oras na ito, nagdedesisyon ako sa sarili ko na tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Diyos Ama sa langit, salamat po na isinugo niyo ang inyong bugtong na anak na si Jesus para ako iligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapiling ninyo, Ama, patawarin niyo po ako sa aking mga pagkakasala at bigyan ng bagong buhay na kayo po ang nasusunod, Ama. Panginoong Jesus, salamat po at nilinis niyo ako ng inyong banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa bagong buhay. Salamat po sa kaligtasan. Diyos Espiritu Santo, gabayan niyo po ako at mangusap kayo sa akin para mamuhay ng kaaya-aya at kalugod-lugod
sa Ama. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus, na aking Panginoon at tagapagligtas. Amen at Amen. Maraming salamat kapatid. Ngayon, kung dinasal mo yan, natao sa puso mo, o mamaya, o sa mga pakikinig natin, maaari mong i-post yung video na ito, naramdaman mo na gusto mong mangusap sa Panginoon, at siya rin naman ay may sinasabi sa iyo through His Word, o sa puso mo, mangusap sa iyo ang Panginoon. Yun na ang umpisa, kapatid, ng fellowship. Magdasal ka, imbitahan mo siya sa araw-araw mo. Simula pagising mo hanggang sa pagtulog mo sa gabi. Hallelujah. Para naman sa mga kapatid natin na nakakilala na sa Panginoon at may relasyon na, halina kapatid, minsan nagkakaroon pa rin tayo ng oras na nababalisa tayo, nag-aalala. Andito ang salita ng Panginoon na ating gabay, na ating pagkain sa araw-araw para sa ating kalakasan. Dahil hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Hallelujah. Purihin siya. Nasusulat kapatid sa Kawikaan chapter 3, verses 5 through 6. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Hindi madaling magtiwala sa Panginoon. Minsan, kalaban natin sarili nating kaisipan, sarili nating kaalaman, yung bang flesh mo o carnal side mo lumalabas, nakikipaglaban. Kaya naunawaan kita kung may mga pagkakataon na nahihirapan tayong sumunod at magtiwala sa Panginoon. Pero kapatid, yun ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Huwag tayo magtiwala sa sarili natin. Sabi sa kanya at buong puso, sa karunungan niya. Alalahanin natin siya sa lahat ng ginagawa natin. At ituturo niya sa atin ang landas na tatahakin natin. Halina manalangin tayo. Panginoon, salamat po kung ano man po ang takbo ng aming kaisipan. Nawa ito po ang kaisipan ninyo. Nawa ito po ang pagtiwalaan namin. Ilagay niyo po sa aming isip at puso na alalahanin ang lahat ng inyong mga ginagawa at itinuturo sa amin. At salamat po na lagi kayong nandyan para ituro ang tamang landas. Hallelujah. Purihin po kayo, Ama. Salamat, Ama, na kaya naming harapin ang kahit anong kalagayan namin sa buhay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Dahil siya po ang nagpapatatag sa amin. Nanghihina kami sa sarili naming Panginoon. Pero salamat sa dugo ng Panginoong Hesus sa kanyang latay sa krus ng Kalbaryo. By His stripes, tinatanggap namin ang aming kagalingan ng isip, kagalingan ng relasyon, kagalingan ng emosyon, the inner child in us, Panginoon, kagalingan ng mga trauma sa buhay, kagalingan ng mga pang-aabuso, kagalingan ng mga sakit, puot, galit. Salamat. In Jesus' name, ibinibigay namin sa inyo, Ama, ang lahat ng ito. Puspusin niyo po kami ngayon ng inyong Espiritu. Hallelujah. Espiritu Santo, manahan ka sa amin. Oh, Holy Spirit, come. Come, Holy Spirit. Kailangan ka namin. Thank you, Jesus. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Holy Spirit. Ama, salamat po. Nasusulat po sa Kawikaan
chapter 28 verse 20. Ang taong tapat ay sasagana sa pagpapala, ngunit ang taong nagmamadaling yumaman ay parurusahan. Panginoon, inaangkin namin na yayaman kami sa mga heavenly things. Yayaman kami sa pagpapala niyong nagmumula sa langit. Yung kapanatagan ng loob, yung joy, kagalakang nagmumula sa inyo, na kahit anong dinadanas namin, may kapayapaan sa aming mga puso. May kapahingahan kami sa inyong presensya. Turuan niyo po kaming maging tapat nang sumagana kami sa inyong pagpapala. Yes, Lord, we want earthly blessings. Ayaw namin maging ipokrito. We need that para mabuhay po ng maayos sa mundong ito. Tugunan namin ang mga pangailangan na mahal namin sa buhay, na aming kapwa sa aming mga ministeryo. Pero higit pa dyan, ang pagpapala pong gusto namin ay ang isinulat ninyo ang aming pangalan sa aklat ng buhay, 10 ng aming mga pamilya, ng aming mga mahal sa buhay. Sinabi niyo po sa inyong salita, hanapin muna kayo, masumpungan muna kayo. Kaya po ang focus namin ngayon ay ang mabilang sa langit, Ama. Hallelujah. Salamat po. Mga awit, chapter 86 verse 5. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti at mapagpatawad at sagana sa kagandahang loob sa lahat ng tumatawag sa iyo. Salamat, Ama, sa assurance sa salita ninyo na nagpapatawad kayo. At salamat na sagana kayo sa kagandahang loob sa lahat ng tumatawag sa inyo. Dinggin niyo po ang aming panalangin. Dinggin niyo po ang aming mga sakit, ang aming mga luha. Ama, alam namin na lahat ng to ay may katugunan, hindi lahat bagyo. Lilipas din ang bagyo ng buhay. Salamat sa inyong presensya. May kapayapaan, may kapahingahan, may garantiya na hindi nyo kami pababayaan pagkat kayo ay mabuti. Maturuan niyo po kaming sambahin kayo sa bawat oras, sa bawat sitwasyon ng buhay namin. Patawad, Ama, kung may pagkakataong nakakalimot kami sa inyo. Alam po namin na unawaan ninyo ang sitwasyon ng buhay namin. Salamat po na sa mga pagsubok ay napapatatag nyo kami ang aming pananampalataya. Tinatawag nyo kami para magkaroon ng fellowship sa inyo, na tumawag sa inyo at sabihin, anak, andito ko. Tumawag ka. Sambitin mo ang mga pangailangan mo nang makita mo ako ang Diyos na kumikilos sa buhay mo. Sinabi niyo nga po sa inyong salita sa unang mga kronika, chapter 16 verse 11, lumapit kayo sa Panginoon upang tulong niya ay hingin, sa tuwin ay parangalan siya at sambahin. Hallelujah. Roma chapter 12 verse 17. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Lord, salamat. Lahat ng pagpapagal namin, lahat ng hinaharap namin, ito ay nakakaya namin at nagagawa namin dahil sa inyo. Salamat sa mga pagkakataong hindi namin kayang magpatawad, sumasama ang aming damdamin. Narito po ang Roma chapter 12 verse 17.
para palalahanan kami na huwag maghiganti, bagkus gumawa ng mabuti sa mga gumagawa sa amin ng masama. Gawin namin ang mabuti sa paningin ng lahat. Ito po ang aming act of worship bilang pagsamba namin sa inyo, Ama. Ginagawa po namin ito dahil ito po ang kalooban ninyo. Salamat po sa lakas ng loob ng isip na binibigay ng Diyos Espiritu Santo para magawa ito dahil hindi po namin ito kaya sa aming sariling lakas. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito at wala rin tayong madadala pag-alis dito. Unang Timoteo chapter 6 verse 7. Kapatid, minsan marami tayong gustong ma-achieve sa mundong ito. Okay lang naman yun, lahat ng yan, gift ng Lord. Pero kung umabot na tayo sa puntong yun na lang ang focus natin o yun ang laman ng ating puso, gagawin natin ang lahat para makamtan ito. Hindi na ang Panginoon ang una sa puso natin. May mali na. Lahat ng bagay sa mundong ito ay iiwan natin. Ngunit ang baon natin ay ang mga nagawa natin para sa kapurihan ng Panginoon. Yung mga ministeryo natin na i-share natin si Kristo. Siyempre, nagawa natin yun dahil sa nakasihan tayo ng Espiritu Santo. So, kung may mga hinihiling ka sa Panginoon, bibigay niya sa iyo. Basta ito ay makakabuti sa iyo. Basta ito ay ikakapupuri niya. At hindi ito ang purpose lang ng buhay mo. Dahil napakaiksi ng buhay kumpara sa habang buhay o eternity na naghihintay sa atin. Alam mo kapatid, kailangan lang nating magpakatatag at magpalakas in the presence of the Lord. Dahil kapag kasama mo ang Panginoon, nangunguna siya sa lakad. He will go before you. Di ba nasusulat kapatid sa Joshua chapter 1 verse 9? Magpalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo. Saan ka man pumaroon? Sabihin mo, sa sakit kong to kasama kong Panginoon. Sa paghihirap kong to kasama kong Panginoon. Sa sirang relasyon na meron ako kasama kong Panginoon. Sa addiction na ito kasama kong Panginoon. Yes, nakikita ng Diyos ang lahat. Pagagalingin ka ng Panginoon because God will turn your sickness into a testimony na healer siya. Hallelujah. Receive your healing. Yung sira mong relasyon, i-restore niya. Yung kabalisaan mo, bibigyan ka niya ng kapayapaan. Yung pangailangan mo, ipagkakaloob niya. Ano lang ang kailangan mong gawin? Magpakalakas ka at magpakatapang sa presensya niya, hindi sa sarili mong lakas. Kaya huwag kang matakot. Kasama mo siya. Hindi ka kailangan manglupaypay. Ama, kagaya po ng mga sinabi ng mga apostol sa Lucas chapter 17 verse 5, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya sa inyo. Salamat Ama at tinatanggap namin ngayon ang kalakasan ng aming pananampalataya na magtiwala sa inyo, na magpahinga sa inyong presensya. Alam mo kapatid, inihintay lang ng Diyos na ibigay mo yung buong puso mo, buong loob mo, buong lakas mo, buong pag-iisip mo.
Lahat ng meron ka sa Kanya, i-offer mo. At gagamitin ka niya. At in return naman, ipagkakaloob niya sa'yo ang plano niya sa buhay mo. Makikita mo kung paano i-unfold o kung paano yung step by step na makikita mong nagaganap yung plano ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Ako nga kapatid ngayon, dahil tinuturuan ko ang aking asawa, medyo napapaos ako pero claim ko na yung healing. Pero hindi yun dahilan para hindi ako magawa ng video na ito na pinagsasaluhan natin ngayon, nagfe-fellowship tayo. 'Di ba? Through God's Word, walang dahilan para hindi tayo mag-serve sa Panginoon. Kahit nasa loob ka ng tahanan mo, marami tayong pwedeng gawin. Minsan naman, marami tayong ginagawa, hindi naman ito ang kalooban ng Lord, hindi rin naman tama. Kaya nga kailangan natin yung wisdom na malaman natin kung ano yung kaloob ng Lord na gawin natin. Hindi porket gawa tayo ng gawa para sa Panginoon, nag-glorify siya, mamaya hindi naman yun ang calling natin o yun ang inutos ng Panginoon, baliwala rin. So dapat naka-align yung ginagawa natin sa kalooban ng Panginoon para sa atin. Amen? Alam mo kapatid, ngayon binabasa ko tong aking mga devotional, i-share ko sa'yo. English lang, pero tatagalogin natin. Tinitle ko, God is with me. Kasama natin ang Panginoon, di ba? God is with us. Nakasulat dito kapatid, sinulat ko, Your word is faithful and ever true. It will come to pass no matter what. In times I'm weary, help me to trust in you. Diba? Ang salita ng Panginoon ay tapat. At ito ay totoo. Ito ay makapangyayari sa buhay natin. Walang dahilan para hindi ito mangyari. Sa mga pagkakataong tayo ay nababalisa, tulungan tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. Hallelujah. Sinulat ko kapatid, You are my strength, my power, and my forever love. Pwede mo rin yung angkinin kapatid. Ikaw, Panginoon, ang aking kalakasan. Ang kalakasan ng aking pamilya. Ang kalakasan ng aking mga mahal sa buhay. Kapatid, kung may mga special intention ka o tao na idulog sa Panginoon, why not? Gawin natin. Sabihin mo kapatid, kung sino man yung tao sa isip mo, sambitin mo ngayon. Ako, idinudulog ko rin ng mga kaya mo, mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, mga taong may galit sa atin, may sama ng loob, o may hindi magandang intention sa buhay natin. In the name of Jesus, hindi sila makakapangyari sa buhay natin. Hallelujah. Dahil ang Panginoon ang ating kalakasan at ang ating kapangyarihan ay nagmumula sa Kanya. At ang kapangyarihan niya ay sumasa atin. At siya ang ating forever love. Paano ba natin tatagalugin yung kapatid? Naintindihan naman natin yan, di ba? Sabi nila walang forever. Pero kay Lord siya ang ating forever love. Amen? So you are my strength, my power, and my forever love. Lord, salamat. Hallelujah. We thank you, Panginoon, that you're opening doors of opportunity sa amin. Lord, binubuksan mo yung door ng relationship, that you will restore relationship sa mga buhay namin. Oh God, thank you that you will restore healing. Oh God, thank you that you will restore our health to glorify thy name. To know that you are our healer, our Heavenly Father. Thank you, Heavenly Father, that you'll open doors of opportunity
para sa mga walang trabaho, para sa mga kailangang buhayin ng kanilang mga mahal sa buhay. You will give them, Lord God, opportunity, Panginoon, sa trabaho or sa negosyo, Panginoon, para po magampanan nila namin, Panginoon, ang mga ministeryo namin dito, sa aming mga pamilya, sa aming kapwa. Nasulat ko dito, kapatid, You, O Father, help me lie down in safety. You're mighty in battle and abounding in steadfast love. Paano natin tatagalogin niya, kapatid? O Panginoon, O Diyos Ama sa langit, Ikaw ang tumutulong sa akin na laging ligtas sa kapahamakan, na walang mga matang titingin sa amin na hindi kaaya-aya. We lie down in safety. Alam mo na yun, kapatid, di ba? Paano ba tatagalogin yun? We lie down in safety. Basta ang pinakang essence nun, ang pinakang meaning nun, kapatid, English pa rin ano. Alam ko naiintindihan mo ko. Ang pinakang buod nun ay tayo ay nasa presensya ng Panginoon. Medyo yung vocabulary ko sa Tagalog ay medyo mababaw. Pero alam ko, we are talking in spirit. Kaya Holy Spirit ang nag-guide sa atin na magkaintindihan tayo. Kapag nasa presence tayo ng Lord, yung presensya niya nasa atin, safe tayo. Yes, there will be evil eyes, pero hindi sila makapenetrate. God will not allow that to happen. Because we are covered by the blood of Jesus. You are mighty in battle and abounding in steadfast love. Yun sulat ko dito. Yes, mighty si Lord eh. Yung battle niya yung battle mo. Kaya, give it to the Lord, help me. Diba? Ano bang pinagdadaanan mo ngayon? May mga tao na nangungutya sa'yo. May mga tao na pinag-iisipan kang di maganda. Let's pray right now. May sakit ka, may problema tayo sa relasyon, sa kabuhayan mo, sa finances mo, sa addiction mo, sa temper mo, sa pag-ugali mo, saan? Nag-uumapaw, abounding in steadfast love. Nag-uumapaw ang pagmamahal ng Panginoon. Halina't manalangin tayo, kapatid. Heavenly Father, Diyos Ama sa langit, hallelujah, purihin po kayo. Purihin kayo, Panginoon, dahil marapat lamang kayong purihin. Hallelujah. Holy, holy, holy are you, Lord God Almighty, who was and is to come. Panginoon, maraming salamat po sa mga pinagdadaanan namin sa buhay. May mga taong nag-iisip ng hindi maganda sa amin, nagbabalak ng hindi maganda. Salamat, Panginoon, that you will not allow them. Lord, shut their mouth and their plans in the name of Jesus, Lord God. Thank you that we lie down in safety sa presensya ninyo. We are covered by the blood of Jesus. Lord, salamat kung anong plano mo sa buhay namin nagaganap sa mga oras na ito. At ito ay maganda, mabuti at kaaya-aya. Salamat, Ama. Tulungan niyo kaming tumingin beyond our situation. Turuan niyo kaming tingnan ang magandang buhay na nag-aantay sa amin, na ngayon ay unti-unti niyong ginagawa. Hallelujah. Yes, sa may mga problema sa relasyon, Ama, i-restore niyo po, O Lord, ang mga relasyon sa buhay namin na kailangang i-restore. At sabi nga sa Ecclesiastes, may panahon ng lahat ng bagay. Sa mga relasyon na hindi kaaya-aya na hindi nagmumula sa iyo, wasakin niyo, Ama. Hallelujah. Mga relasyong hindi kayo nalulugod. Bigyan niyo kami ng lakas. Yung mga kapatid natin dyan na nasa hindi tamang relasyon, bigyan niyo sila ng lakas na lubayan ito, Panginoon, by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Sa mga kailangan ng kabuhayan, Panginoon, open doors of opportunity, Lord God. Windows of opportunity sa kanila. Sa aming lahat, Panginoon. Hallelujah. Because you want us to be a blessing to others. Sa mga may karamdaman, Panginoon, salamat. The blood of Jesus has washed away all iniquities. Hallelujah.
Hallelujah. The blood of Jesus is powerful. There is power in the name of Jesus. There's power in the blood of Jesus. Sa latay ng Panginoong Jesus, pinagaling mo na kami. Hallelujah. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We need you. Speak to us. Hallelujah. Kapatid, tandaan natin ang susulat sa mga taga-Efeso chapter 5 verse 18. Huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng spirito. Kapatid, di ba dapat hindi daw tayo maglasing o mag-indulge sa ibang bagay kundi mapuspos ng Espiritu Santo. Yun ang nasa loob natin. Di ba? Yung iba, sinasabi nila mga drunk in the spirit. No, it's not that. Hindi totoo yun. Ano yun? New Age movement yung ganun. Word faith movement yun. Hindi yun na totoong nakakilala sa Panginoon. Kaya mag-ingat tayo. Kailangan puspos tayo ng Holy Spirit. At tandaan natin kapatid, kapag puspos ka ng Holy Spirit, maintindihan mo yung plano sa'yo ng Panginoon. Maintindihan mo kung paano kapag papalain ng Panginoon. And when God blesses us, ibibless lamang ni Lord yung mga bagay na nasa plano niya. Diba? God is not obligated to bless your plans, okay? If it's not His will. Tandaan natin yan. Hindi obligado ang Panginoon na pagpalain tayo sa kahit anong bagay kung hindi niya to kalooban. Pagpapalain niya lamang tayo at i-bless niya tayo, yung naayon sa salita niya. Nothing else. Basta nasa word niya. May timing si Lord eh. At ang timing niya, hindi natin timing. Kasi mas alam niya, kilala niya tayo eh. Alam niya kung kailan tayo ready sa kahit anumang bagay na pinagdadasal natin. May mga pinagdadasal tayong bagay na akala natin ready na tayo pero hindi pa pala. I remember, nagdasal ako before kay Lord for something. Tapos sabi ng Lord, anak, I'm not giving it to you kasi hindi mo kakayanin. Sabi niya, marami ka nang ginagawa. Sabi ko, okay Lord. Tapos pinakita sa akin ng Lord yung situation. Sabi ko, oo nga thank you God. Okay, parang ganito. Sabi ko sa Lord, Lord gusto ko ng kung kaloob mo yung farm para sa family namin. Tapos yun, hindi naman malaki na, yung maliit lang. Pero, tumingin na kami ng lupa, magbabayaran na. Pero hindi yun natuloy. Kasi may nakita yung husband ko dun sa lupa na hindi niya nagustuhan. Parang may line ng kuryente. Malayo pero hindi pa rin safe. Basta umayaw siya. Umuwi pa siya ng Philippines noon. Hindi ako nasama ang loob or something. Kasi last minute na lang. Ang galing pa nang nag-in-offer sa amin na may-ari, napakabait nilang mag-asawa. God bless them. Talagang sabi nila, gustong-gusto nilang kami makakuha nun. Kasi mag-asawa rin daw kami at nakita niya na nagustuhan ako ng may-ari. Tapos hindi pa, walang agent. Yung agent, kinausap niya na wag na akong patungan, siya nang bahala. Wag mag-overprice. Napakaganda ng offer. Tapos, at our convenient time, waiting sila bago sila bumalik ng Amerika. Binigay lahat ng papeles and all. So, napacheck ko na lahat-lahat. Tapos, sabi nung mag-asawa, palagi ako ina-advise, pati sa mga finances, tinatanong nila, yung parang, kasi na sila eh, they are in their late 70s. So, happy daw sila na matransfer yun sa amin. Dahil nga hindi na sila nagstay sa Philippines. Kung titingnan mo sa mata ng mundo, para sa'yo, diba? Hindi ka pa tinubuan ng ganon. Ang ganda ng deal. Pero hindi natuloy pagdating ni husband. Umayaw siya. Bakit? Hindi ka looban ng Panginoon.
Napaisip ako nung time na yon hanggang sabi ko, bakit kaya? Tapos nakita ko, maliit lang naman kaming family. Hindi naman pala namin kailangan ng ganun. Tapos hindi ko alam. Nakita na ng Lord yan eh. Hindi ko alam na may pagdadaanan pala kaming ganito sa buhay namin na magkakaroon ng, sabi ng mundo, dementia. Pero ako, inisip ko, gagaling pang husband ko. Hindi ko inisip na kakailanganin niya pala ako. O kung may farm pa paano. Yes, marerelax ka dun. Siyempre, mahahati yung attention ko, di ba? Eh ngayon, kailangan ko ng 100% attention ng asawa ko. Yung mga bagay ba ng ganun? Nag-pray ka, pinakita sa'yo ng Lord, pero nag-no si Lord. Ilan pa, bumilang ba ng isang taon bago nangyari to? Kasi mag-for good na siya nun eh. Pero, okay pa yung mind niya nun. Pero ngayon alam ko, mas magiging okay because God is giving him a new mind. So yung mga ganun na bagay, makikita mo sa huli, kaya pala Lord, thank you. Ayun, tapos, naisip ko, ang dami naming dogs. Minsan mag-alaga nga lang ng aso. Ang hirap-hirap na. Tama na yung 2. Ginusto ko ng 4. Na aso ngayon na, 4 yung aso namin, ang hirap pala. So, binawasan ko. Minsan imagine na lang natin kapatid, kung lahat ng bagay na hinihiling natin kay Lord, ibinibigay niya sa atin lahat, paano na lang ang buhay natin? Ang gulo, diba? Kaya ang ganda eh, when we receive or a wait from God, kasi alam niya, kung kailan tayo ready, alam niya. Hindi ko naman sinabi ng Lord, wag ka na mag-farm. That can be later, diba? Pero for now, hindi anak. We don't know. Or pwedeng hindi na talaga mag-farm. Punta na lang sa farm ng iba. Why not? Diba? Kasi mahilig kami pareho sa nature. May ibang mga plano ang Panginoon. Maring yun yung hilig namin. Pero may ibang pa kaming kahihiligan na tinatawag kami ng Panginoon. And nararamdaman ko yon even right now na ang ministry namin talaga, ako lalo, is this, the Word of God. Dito talaga ako tinatawag ng Panginoon. Kahit noon pa, I'm just waiting for my husband. Yun din ang sabi sa akin ng isang friend naming pastor. Iwanan mong lahat. At sumunod ka sa asawa mo at darating ang oras, tatawagin din siya ng Panginoon. Mag-serve kayong buong family. Praise God. Hallelujah. Nasusulat sa mga awit, chapter 127, verse 1, maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Kapatid, tandaan natin, kahit anong gawin natin, kung hindi ito kalooban ng Lord, hindi tayo magtatagumpay. Ayan ang nasusulat dito sa mga awit, kapatid. Diba? Kaya wag tayo masyadong nag-i-stress ng sarili natin o masyado nating, parang binabraso mo na yung mga bagay-bagay. Kasi kung hindi kalooban ng Panginoon, hindi magiging successful ang mga plano natin sa buhay. Pero kapag plano ng Lord, maayos ang mga pangyayari. Diba? Kasi nakikita niya kung anong kakayanan mo. Nakikita niya yung mga gifts na binigay niya sa'yo. Kung saan ka magaling, saan ka mapapabuti. Akala natin minsan, alam na natin, di ba lahat? Maganda rin yan, kapatid, sa English. Psalm 127 verse 1. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. So, baliwala. Kaya kapag kalooban ng Lord, yes, go. Okay yan. Dugtong natin, kapatid, sa verse 2. Hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay. Maaga pa kung bumangon, gabing-gabi kung humimlay. Pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. So, dapat relax lang. I remember my husband, grabe siya pag magtrabaho. So, wag mong ibigay lahat ng lahat mo doon.
I mean, yes, you give your 100% sa trabaho mo, pero ibig sabihin, dapat, ang focus mo kay God pa rin. Hindi yung naging Diyos mo na yung trabaho mo, naging Diyos mo na yung plano mo sa buhay, nagiging Diyos mo na yung taong ito. Diba? Huwag tayong magpakahirap sa hanap buhay ng ganun-ganun. Kasi si Lord ang magbe-bless niyan eh. I mean, just give your part and God will do the rest. Kung para sa'yo na umunlad ito, uunlad ito. You know, kapatid, habang sinasabi ko sa'yo na while doing this, nabibless din ako, nare-remind din ako na Lord, sige nga, yun bang relax ka lang in the presence of the Lord. Kasi alam mo, pag para sa'yo, ibibigay niya. Nasusulat sa mga awit, 147 verse 3. At ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Kapatid, kung ano man yung pain mo sa puso mo, kung anumang sakit niyan, broken hearted ka, lulunasan ng Panginoon yan. Pagagalingin ka niya. Diba ang sakit pag nandun ka sa sitwasyon na yon? Maaring nandun ka ngayon, kapatid. Pinagdadaanan mo. Yes, naunawaan kita. Pinagdaanan ko yan at pinagdadaanan pa rin paminsan. Pero bibigyan ka ng Panginoon ng kapahingahan ng puso. Ay bang pagtulog mo, pagising mo, mamaya sabi mo, Lord, ang sakit. Lord, heal me. Maya-maya, wala na, diba? Tapos pag naiyak ka o may nararamdaman ka, Lord, binibigay ko to sa'yo. Hindi mo nararamdaman yung supernatural na meron kang yung peace, kapayapaan talaga. And no one can take that away from you. Kayamanan yan, kapatid. Yung kapayapaan. Sa gitna ng pinagdadaanan mo, may peace ka. That's the presence of God. Yung may pinagdadaanan ka, pero nakakangiti ka. That's the presence of God. Yung may pinagdadaanan ka, pero nagtitiwala ka sa Panginoon. That is the presence of God. Yung alam mong lilipas dito. Kapatid, lahat tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo may Egypt sa buhay natin, di ba? I-depart ni Lord yung Red Sea ng buhay mo. Ano ba yung gusto mong breakthrough? I-depart niya yung Red Sea ng life mo. Bubuksan niya kung noon ginawa niya sa Bible, di ba? Pinadaan niya yung mga Israelita sa Red Sea para pumunta sa Promised Land. That's another story. Gagawin din ni Lord yun sa buhay natin. Ngayon, sabihin mo kay Lord, nabigyan ng daan ng Panginoon. Lord, I pray right now, padaanin mo kami, O Lord, at makarating sa kalooban mo. Hallelujah. Ano yung Red Sea ng buhay mo, kapatid? Paulit-ulit nating sinasabi. Kapighatian, problema, sakit, relasyon, pera, lahat ng yan wala. Baliwala yan lahat. Kahit ayusin yan ng Lord. Kahit may pera ka, malusog ka, magandang relasyon mo. Pag wala kang Panginoon, wala, empty ka. Kaya unahin mo ang Panginoon, kapatid. Kapag wala ang Panginoon, poor ka, mahirap ka. Kaya unahin mo ang Panginoon. Seek ye first at kakaloob niya sa iyong lahat-lahat ng pangailangan mo. Mayaman ka pag may Panginoon ka. Kompleto ka na pag may Panginoon ka. Lahat ng hinihiling mo, bonus na lang yan. When you have Christ, when you have God, when you have the Holy Spirit, the Trinity, mayaman ka. You belong to heaven. Di ba kayamanan yun? Walang katumbas yun. Salvation. Sabi mo sa akin, teka, sister, lumalalim ka yata. Kailangan minsan laliman natin. Hindi pwedeng we are always feeding on milk. We have to chew solid food. Sa Tagalog nga, di ba? Sabi ng Panginoon. Nasusulat, kapatid, sa mga unang taga-Korinto, chapter 3, verse 2, gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon, ay hindi pa rin ninyo kaya. Tuloy natin, kapatid, sa verse 3, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. So, kapatid, hindi palaging gatas. Kailangan minsan solid food, yung talagang life-changing Bible scriptures na ang pinapakinggan natin.
Hindi na lang puro pang personal consumption mo lang. Maganda yon for beginners, 'di ba? Pero kailangan lumalalim tayo sa salita ng Panginoon. Kaya kung paminsan we will touch on that, alam ko leading ng Holy Spirit yun, mauunawaan mo. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Nasusulat kapatid sa mga awit, chapter 147 verse 3, pinagagaling niya ang mga pusong nabigo at ginagamot ang kanilang mga sugat. Kapatid, di ba? Nasabi natin kanina, nauna tayo. Kung ano yung pain mo sa heart mo, hinihilom ng Lord. Ang dami mo ng pagsubok na dinaanan. Sa lahat ng yan, kasama mo ang Panginoon. Di ba? Minsan, parang baliwala lang sa'yo, pero si God yun na naghilom ng sugat mo. Si God yun na nakalimot ka. Si God yun na nakamove on ka. Si God yun na natanggap mo ang mga bagay-bagay. Si God yun na nagpatawad ka. Hallelujah. Kapatid, lagi nating tatandaan na nagmamalasakit sa atin ang Panginoon. Kaya pagkatiwala natin sa Kanya yung mga alalahanin natin sa buhay. Yun ang nasusulat sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Salamat po, Ama. Kapatid, basahin natin yung mga awit chapter 46. Ang Diyos ay sumasa atin. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman. Kahit na sa dagat, ang bundok matangay. Kahit na mga ngalit yaong karagatan. At ang mga burol, mayanig magimbal. Ibig sabihin nun, kapatid, yung binasa natin, yung chapters, yung verses 1 hanggang 3, ano man dumating sa buhay mo, wala kang dapat ikabahala dahil kasama mo ang Diyos. Tuloy natin sa verse 4. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Wow, ang sarap kapatid, no? Ilog ng galak. Ilog, ibig sabihin ang kagalakan sa Panginoon, hindi na uubos. Sa banal na templo ay ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Kapatid, templo tayo ng Diyos, tahanan niya tayo. Naninirahan sa atin ang Espiritu Santo. Hindi tayo masisira. Hindi pangangalagaan tayo ng Panginoon dahil testimony ang buhay natin. Pangalagaan niya tayo kahit nga natutulog tayo, di ba? Gano'ng kliniit ng Lord na humihinga ka, hindi ka nag-e-effort, tulog ka. Ang galing ng pagkaka-make up ng Lord ng katawan natin. Natutulog ka, mahimbing. Nangingilabot din bansa at kaharian. Sa tinig ng Diyos, lupa'y napaparam. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob, na ating kanlungan. Hallelujah. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan. At ika'y hahanga, maging pagbabaka ay napatitigil. Sibat at palasoy, madaling sirain. Baluting sanggalang ay kayang tupukin. Sinasabi niya, ihinto ang labanan, ako ang Diyos. Dapat ninyong malaman, kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutay pinakadakila. Anumang unos yan, anumang labanan, kontrolado ng Lord yan. Kahit yung bagyo ng buhay natin may katapusan din. Uhupa din yan, kapatid. Amen. Thank you, Lord. Ngayon pa lang. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin po kayo. Salamat, Ama. Ang aming Diyos na makapangyarihan, na aming kanlungan. Hallelujah. Kapatid, maraming salamat sa iyong oras at naway na pagpala ka ng Panginoon sa kanyang salita. Purihin siya. Kapatid, God bless you and your family. Patuloy kang pangalagaan, proteksyonan at biyayaan ng Panginoon ng kanyang presensya, material man, espiritual, lalo na kagalingan ng puso, isip, kaluluwa. Purihin ng Panginoon na napakabuti niya sa atin. God bless you and your family. Wala akong hinahangad sa ating lahat kundi mabubuting bagay na nagmumula sa Panginoon.
Nasasulat nga sa mga awit 147 verse 1, purihin si Yahweh, o kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya ay tunay na nakalulugod. Hallelujah. Tanda mo kapatid yung nakalagay sa verse 3, at ang mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Tandaan mo yan kapatid. Di manga't alam niya at natitiyak ang mga bilang ng mga bituin sa langit. Tinatawag niya yan sa mga pangalan. Tayo pa kaya, di ba? Si Yahweh ang ating Diyos na dakila at malakas. Taglay niyang karunungan hindi masusukat. So alam niya, kaya alam ng Diyos ang ginagawa niya sa iyo. Ang taong mapagpakumbabay itinataas ng Panginoon, tandaan natin, ngunit lahat ng mayabang sa lupa ay ibabagsak ng Panginoon. Blessings, blessings, blessings to you, my dear kapatid. I love you with the love of the Lord.